Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? We hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep Bakay po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Friday episode ng ating radio program, ang lumalaking Barkadahan kay Kristo. And of course, dito pa rin po tayo nakikinig sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM. Friends tayo. And as usual, nandito po yung aking mga Friday Go-Go Girls. Bumati muna kayo, Sister Day. Salamat po, Among. Good evening po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kabarkada kay Kristo tuwing Friday. Sabi nga ni Father, ang go-go girl number 1. Ito po si Sister Daisy na ang inyong Archdiocesan Field Coordinator ng Commission on Catechesis. Magandang gabi po. Thank you, Sister Day. And of course, ang back-to-back Back-to-back. na si Mamita, Sister Karen. Bumati ka muna sa ating mga listeners. Magandang gabi po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ngayong Biyernes ng hapon o gabi na, pero may araw pa. May araw pa, mainit May pa. araw pa, mainit pa. Ito po si Karen para sa Barkadahan kay Kristo. At ito ang Friday pinaka huling araw ng ng July. buwan ng Hulyo at kapistahan. Yan. San Ignacio de Loyola. Yung mga Jesuit ay Mga nag-celebrate Ateneans. niyan, nagdiriwang. Oh, yes. Ayan, araw nila. Araw nila ngayon. Mahaba-haba yung araw nila nung Oo Sunday. Nakipag Talaga. anticipated po yung Oh. pag community feast. Lahat-lahat yon, yung mga apostolate areas. The Sunday before the feast day. Pag feast day, sila lang yun. Ay, ganun yun. Talaga. So, exclusive sa kanila yun. And of course, binabati rin natin yung mga nagpa-piesta, no? Diyan sa Manibaug, Porac. I think sila lamang, no? Ang San Ignacio de Loyola Parish, no? Sa buong Pampanga. Oo nga, sa buong Pampanga, no? Yan. Mamaya ay Makikifiesta tayo. Piesta. Gusto mo kang sumama? May Gusto relic niyo sila sumama. Doon? St. Ignatius. Sa St. May Ignatius. first class relic po sila. Sa din sa aking mga kaibigan sa mga Aison family. Aison sa Ay, Angeles. oo nga. Yung mga Manibaug dyan. Sa Manibaug, Manibaug, Porac. mga kamag-anak ni Danny yung mga Aison. Din ba? Enriquez Aison. Kaya may natira naman siguro. Pupunta Hanggang po kayo mamaya. ngayon. Fresh pa yan, Amo. Fresh pa yan. Fresh pa. Fresh pa. Yan. At of course, ang ating mga avid listeners, no? Diyan sa seminaryo, sa Arsobispado, o lahat ng mga regular listeners natin, no? Na binabati natin sila ng magandang gabi. Oo nga pala, yung mga taga binigyan po namin ng formation ni Father Bong, yung taga San Antonio, Lubao. Maya Pabengi po, kaya kayo nga, salamat sa hospitality, tsaka sa pag-imbita ninyo sa amin. And of course, yung mga taga Zelda 3 ng PPJ. Gandang gabi sa inyo, mga anak. Okay, at diretso na tayo, no? Sa ating mga Sige text po. line numbers. Sige. Para sa ating mga smart subscribers, pwede po kayong mag-text sa 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa Globe subscribers naman ay 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG, all capital letters and then space, your full name and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, o kaya po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng araw-araw na mensahe, no, from the Lord. Yan. Napakaganda po mga mensahe yan, no, to start your day right. At kung may mga gusto po kayong ipagdasal, mga intentions, mga requests, no, mga pasasalamat po, pwede nyo pong ipadala sa number na yan at
isasali po natin sa ating daily masses diyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connecta Katekista program. Para po sa mga nais sumubaybay sa ating episode ngayon na live, maaari po tayong pumunta sa Ustream. Yan yung www.ustream.tv/channel/brightfm919. At kung nais naman po ninyong subaybayan o tunghayan yung mga nakalipas na episode sa Facebook, meron po tayong Facebook account. Yan yung Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Yan. Okay, may nagpapabate actually, no? Yung ating bagong staff diyan sa Finance Department, si Danica, at yung kanyang yung kanyang boyfriend, si Red. Wow. Alam mo si Red, no? Si Red. Yung lead guitarist diyan sa Pampanga Jail. Oh, Dati. siya, si Red. Yeah, oh, siya pala. Okay. Idol ko yan sa gitara. Oh, galing niya. Napakagaling, no? Oo, magagaling nga sila sa... Ayan, yan. Meron Nakikinig silang sila banda daw, doon no? May banda sila doon. Nakikinig sila. Oh, nakikinig nga po yun sa mga taga-PBJ. So, Danica and Red, yan, maya pa bengi kaya ko nga doa. Hello there. Thank you Naku, for listening, no? mga lovers. Sa ating Yan. programa. Mhm. Si Atching Alma Tuanyo, nakikinig 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 din. din, ha? Good evening po, Listener ma'am. natin yan, from Kwentuhang Katoliko to Barkadahan kay Cristo. Oh, Good. hello po. Maganda po sa Tumalaki fan at nila. tumarami, Of no? course. Talagang it's a sign of God's will. Yes. Amen. Okay, amen. Okay, diretso na tayo ngayon, no, sa ating pagbasa, no. Babasahin po sa atin ng ni Sister Daisy ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ang ebanghelyo galing kay Mateo, chapter 13, verse 54 to 59. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakikinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At si Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. Dahil sa di nila pinagnanampalataya ay hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Jesus. Kristo. Okay, Yun po. Sister Daisy. Sige po. Dito po sa ating ebanghelyo ay kitang-kita po natin yung kasabihan na familiarity breeds contempt, no? Hindi dahil kilalang-kilala si Jesus sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling lugar. May mga na sila na ayaw na nila siyang pakinggan o ayaw siyang paniwalaan dahil masyado ng, sino ba ito? Kapitbahay lang natin to Yung kilalang-kilala na may prejudice na. So, meron tayong natural tendency na ganun yung mga tao, no? Dahil kala mo gusto muna nilang marinig yung iba kaysa naman yung sarili nilang kasama doon kasi may effect, parang merong negative effect yon. So, yun, dahil ganun ang kanilang reaction, si Jesus Christ, na alam naman niya na parang useless din naman na gagawa siya ng kababalaghan doon kung hindi naman siya pinaniniwalaan. So, might as well na pumunta siya sa ibang mga pwedeng maniwala, na maniniwala. Ganun din po tayo mga tagasunod ng Panginoon Ako, nadanasan ko rin yan, no? Kung minsan ka, mas gusto mong magbigay ng talk sa ibang tao kaysa sa sarili mong pamilya o yung mga sarili mong mga kaibigan. Kasi they know you too well. Parang kala mo yung sasabihin mo hindi na masyadong magte-take effect sa kanila. Kung minsan magbibiruan pa sila, yung mga tipong ganyan. So, sabi ko, pag ako iniimbatahan ng mga classmates ko o yung mga sabi ko, iba na lang ang imbitahin nyo. I don't feel comfortable. Tatawa na sila nun. So, yun po, no? Yung pagiging
ano natin sa Panginoon, yung si-share ng good news, kung minsan nasa sa nakikinig din po. So, yun. Importante lang. Nangyayari yan talaga. Opo. So, yun, ganun lang yun po. Hindrance, oo. Yan, tugtungan mo, Karen. Opo. Ganun din halos yung ating pagninilay. Kasi kung minsan, sabi nga natin, familiarity breeds contempt. Kung minsan, hindi tayo makalampas dun sa hinusgahan ka na. yung daily, parang yung form. Kasi sabi nga natin, kung kapitbahay mo yan, may isip mo, ano ba yung pinagsasabi ng batang to? Actually, hindi mo pinakikinggan yung sinasabi niya Oo. Hanggang napapako ka dun sa, nakita ko yung batang yan nung sipunin pa Ay, siya. ganun, ano? Oo. So, hindi mo, yung substance ng sinasabi ng tao, hindi mo pinakikinggan. Tinitingnan mo lang, kinakahon mo yung tao. Parang, ganun po yung nangyari kay Kristo, di ba? Si Jesus ay nakahon na anak lang yan ng kapitbahay nating si Maria at si Jose. Sino ba siya? Bakit tayo pinangangaralan ng ganyan? Kasi lalo na, hindi naman siya naging scholar, di ba? Hindi naman siya naging ordinary person lang siya. Medyo maiiba siguro kung si Kristo ay naging isang expert Theologian. sa Talmud. Oo, yung gano'n. Mga tipo may degree. Oo, yung May chief rabbi ng isang Yun na nga templo. Karpintero lang nga daw. Pag-uwi niya siguro, ay naku, pinarangalan pa siya. Baka pinag-spread pa siya ng red carpet. Oo, aangkinin pa Kaya siya. lang hindi. Sino ba ito? So, hindi yung substance, yung pinakinggan. Basta tinignan na lang siya. Kung minsan, nangyayari din po sa atin ito, di ba? Kadalasan, lalo na kung ayaw nating pakinggan yung message, ninuwari yan. Nanong sasabihan na, kaya tayang Aldo, kaya taya mong Pula-pulang dit ka. Ganun yung mensahe natin. Tapos, pati sa tayo naman, in terms of familiarity, di ba, kung ikaw ay katekista o kung ikaw ay student ng kunyari, binabasa natin yung Bible, sasabihin mo, alam ko na yan. Pero kung minsan, yung message, hindi nanunuot Kaya nga. Kulang. So, yung familiarity natin kung minsan, yun pa yung magiging hindrance o yun pa yung magiging balakid sa ating pag-intindi ng maayos. At alam na naman natin, pag sinabi nating intindihin mo, hindi lang ibig sabihin intellectual o yung nasa isip lang dapat. Siyempre, pagsalita ng Diyos, yung pag-intindi, ibig sabihin, isinasa buhay. Ayun yung nagiging hindrance ko. Hindi natin ninanamnam ng maayos. Dami mga balakid no pagkaganyan, yung mga prejudices, no. Yung nasabi ni Karen kanina, pero nakikinig pala si Sino po? Sister Angelica. Ay, sister. Sa Yung Mexico. Si yung Sister ating Angelica, kaibigan yung na mga Benedictines, Benedictines. opo. Yung mga nagpapasuot ng sa amin. Mga vestments. Oo, sila in charge na. Sila mga dresser namin. Malapit na naman. Oo nga. Sir, Oo nga, no? Maya pa Bengi Keka. Yes, Friend Sister ko siya sa Angelica. FB eh. Ganun ba? Opo. Oo. Ito yung nasabi kanina ni Karen, yung pagkahon, no? Parang yung kahon. sharing kanina ni Brother Michael, no? Kasi sa amin may mga seminarista, mga estudyante kong mga theologians ang nag-share, no? Tama yung sa kanya kanina, yung yung nga yung pagkahon, no? Kung minsan we cannot imagine, no, what sometimes God can do to people, no? Yun na nga po. God can change people, of course, no? Naku, Kung minsan hindi totoo yan. natin inaasahan yung potensyal ng isang Yun. tao, no? Pwedeng magbago ang tao talaga, totoo, no? Kung minsan nga yung mga matagal na hindi nakakakita sa'yo, huy, talagang ang laki ng pinagbago mo, yung mga ganyan, di ba? Ikaw ba yan? Tipong ganyan. Ganun eh. Oo. Yun nga ang karamihan, no, yung nagiging judgmental sila. Nauuna pa yung alam nila sa'yo kaysa pakikinig. Oo nga, yung ganun ba? Yung ganun eh. Kasi, kung minsan nga, you'll never know, no? Opo, Sabi nga, no? The potentiality of a person nandoon parate. At, yan, no? Hindi, ganito rin yung mga tao noon, no? Yung bang, yung nga, nakakahon ka, Nandun fixated, ka na lang.
yung tingin nila sa'yo, hanggang doon ka na lang. Hindi ka na magbabago. Yes, hindi ka na magbabago, no? And at the same time, parang wala nang paghusbong o kaya paglago sa sa buhay mo, Oo, di ba? Totoo yun, no? Kasi ang tao magbabago, nasa tao rin eh. Mm-mm. Kung magiging masama yung tao, depende kung how you tuturing mong mabuti, mabait yung tao, lalabas yun. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon na ipakita niya yun. Kasi kung makikita sa'yo ng tao na ang turing mo sa kanya, wala kang tiwala, ginyadge mo na siya. Pero pag nakita niya na you believe in that person at may tiwala ka pa rin sa kanyang kakayahan para maging mabuti, ilalabas at ilalabas po niya yan, among. That's right. Ako nakita ko sa talagang dalawang mata ko yan, yung mga metanoia sa mga tao. Yung metanoia, radical Kaya- change of heart and mind. Yes. And I think sana yun nga, let us be kind and charitable to people, no? Huwag nating ikahon. Yan, no? Opo. Kung minsan nga yung nakakalungkot dyan, yung markado ka na. Ayun na nga yan. No, yung mga ganyan. Labeling. O parang yan sa bilangguan, di ba? Ay, Yung mga opo, inmates, di ba? opo. I think this is their experience, no? Opo, sinasabi po Paglabas sa akin. nila sa kulungan, Mhm. parang ano ito ito is isang dating bilanggo na parang wala na. May Hanggang apprehension doon sila. lang. Baka May hindi mo na apprehension na, mapagkaliwa. di ba? O, nahihirapan po silang mahanap Oo, ng trabaho. and they find it so hard, no? Opo. And oftentimes, people, they become very uncharitable. Hindi kami binibigyan ng chance, no? Yun nga, yung parang hanggang doon ka na lang. Oo, yung tinatakan na silang ganon. Oo, tinatakan ka nilang ganon, no? Yun nga po pero yun na nga, malaki hong bagay na pakita natin sa kanila na kamukha din nila tayo na may nagkasala. Ako, for once, I am not who I am now kung walang isang taong nagbigay ng chance sa akin para ipakita ko yung kabutihan ko naman. So, he was able to bring out the best in me. That's why I am Yes. who I am now, Father. That's right. My late husband nga. Mm. Malaki pong bagay yung pag-ano niya sa akin talaga. Acknowledge he brought out the best in me, Father. Yeah, sa marriage nyo, no? Opo, sa marriage po namin, Oo. sa relationship namin. Ganon din sa ating, yung Radio Apostolate. Opo, opo. Tingnan mo si Karen, dati, Ano? patabi-tabi lang yan. Ngayon, talagang back-to-back Kami, siya. Yung pagkabruha, hindi yan pinapalabas ka. Nandun, oo. Sa ibang Pero ngayon, tingnan mo, minamani-mani na lang yung Ay, opo. radyo, di ba? Talagang may Sinishare. kakayanan ng tao, no? Kung bigyan mo ng pagkakataon. Kung bigyan mo ng pagkakataon. Opo. Ayan, no? Totoo And po I think yun. this is where we appreciate the Lord, no? Opo, totoo Parating binabago niya ang tao. Nandun parati yung, he has a very sharp eye sa ating what we can become, Yes. di ba? Siya po ang nagbigay sa atin nun eh. Yung kakayahan na yun. So, okay. magbibigay din ng pagkakataon para gamitin mo yun. Sige, may comment nata, no? Sa ating Hulaan ninyo kung text. sinong nag-comment. Sino Sino? nag-comment? Siyempre, si Among Chin. Ay, Among, good Oh, evening sabi po. niya. Nakikinig ba siya? Of course. Sige, sige. On the one hand, di ba mas maganda sabihin, hoy, that person's my cousin or brother or uncle, proud Oo ako nga, dyan. no? We Yan feel naman. happy and privileged Yes. to be a relative or friend or an acquaintance, say, of the parish priest, the mayor, etc., the congressman. Sabi niya, ay, the frivolity of the human spirit. Nako. Yan naman, oo. That's the other side eh. The Kasi other ito side. yung nilalait mo, kinakahon mo. Pero bakit nga ba hindi natin sabihin, oy, pinsan ko yan, proud ako dyan. Nakita ko yung batang yan nung paslit pa lang siya, pero tingnan mo siya ngayon. Ang galing-galing Laki na. ng pagbabago Oo, ngayon. yun Mga ang ganyan Tapos na pag tipo, narinig diba? na yun, lalo niyang pagbubutihan. Yan, Ganun oo. yun eh, motivation yun eh, no? To That's very true, no? appreciation. And I think we should be happy, no? Rather than, yun nga, yung nega ka tayo. Opo. Kinakahon natin. Success of other people, Yun. diba? Right. But they have become in life, naku, dapat maging, maging masaya tayo para sa Opo. kanila. At sila'y pinagpala ng Panginoon, no? Yun. Diba? Kaya ganun. Okay, let's take a break at Sige po. sa ating mga texters, no? Ang dami ng mga nag-text sa atin. At mamaya itutuloy natin yan. And of course, if you have some insights and reflections po sa ating pinag-uusapan. At mamaya ikokonekta natin sa ating patron saint, ha? Kasi dating sundalo lang siya. Oo nga. Ay, naku, Among. Ay, kabisadong-kabisado ni Sister Karen yan. Ha? Sundalo siya, but look at
no, how the Lord touched him, no, converted him, di ba? Yun, Yan, interesting. ano natin yan, i-discuss natin sa ating second segment. Okay, mag-break muna tayo at magpatugtog tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maging sa iyo, na magbigay ng ayon sa naranapan, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-iba kang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo siyang sinusundan. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At kanina po sa ating first segment, tinalakay natin itong ating ebanghelyo, no, sa araw na ito. Yan. Hindi tinanggap ang ating Panginoon. Yan. Mga familiarity. Kinahon. Daming mga Inilabel na, nilabel. Assumptions. Opo. Diba? Labeling. Yes, and they could not really believe, no? They were surprised with Opo. the wisdom, no? Na ipinakita ng ating Panginoon. And same is true, kuminsan may ano tayo talaga, no? Yung mga pag-uugali na hindi maganda, na kuminsan hindi natin binibigyan ng pagkakataon. Yan, no? Hindi natin wala tayong minsan pananampalataya sa ating kapwa, di ba? Yung kanilang kakayanan, at kailangan instead of yung kinakahon mo, dapat i-encourage mo, no? To become maybe a better person, no? To bring out the best. Ayan nga yung sabi mo kanina, Sister Daisy, no? Okay, may ano ba tayo? Mga texters? Okay, yung kanina lang si Danica daw, no? Nakaka-relate niyan dito sa ating pinag-uusapan.
Marami yatang nakaka-relate dito sa ating Isa na ako doon. Unless you've been in the desert, you cannot save someone out of the That's desert. true, no? Ang hirap yata, ang pinakamahirap na madama ng isang tao ay yung husgahan ka, para kang nakakulong na hindi ka makalabas. So, yun ang isa sa mga poor ngayon yung mga poor, yung pagiging poor din yan yung hindi ka bigyan ng pagkakataon na, hey, mabuti rin naman ako Yung ganun, ang hirap noon. I once felt that way. Pero ang Ang biktima- hirap. Victim of circumstances. Oo. Yung oppressed. Kasi that's a form of oppression. Yun na nga Hindi oppression. natin hinahayaan yung mga tao na ibahagi din kung ano yung kanilang kakayanan. And tama po kayo, Sister Day. We are poorer for that. Yun, Yung, kasi ang lack of affirmation, isang uri ng pagiging poor daw yan Minsan tama. mas grabe pa sa pagiging poor materially, yung wala ka ng ano sa sarili mo, wala na sila nakita maganda sa sarili mo. Ang hirap noon. I've been there. So, pero importante lang dyan yun, alam mo na ang special ka sa mata ng Diyos. So, what else do you need kung alam mo na yun? Importante, di ba? Opo, meron kang kakampi. And I think that should, boost up your confidence in yourself, no? Opo. Okay. May isang texter tayo, 7577, no? Sabi niya, when we impart God's word to others, let us do this by the example of our own life. May the God of peace himself sanctify us completely, and may our whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Yan. Yun, meron din pong Father, yung case Saint Maximilian Kolbe. A single act of kindness can bring back a soul to life. Yun. Maganda Oo, yun. totoo Single yun. act of kindness. Malaking bagay yun. Okay, may isa pang texter. From 8427, masaya daw sila dun sa jail kasi sila yung prayer warriors. Oh. Oy, tama po yan. Talaga naman. Every 9 o'clock yan. Tapos ito kay Mang Amando, sabi niya from his end daw, he interprets the gospel in this manner. Envious ang mga kababayan niya sa taglay niyang talino. Inggit. Wow. They did not listen to him. This is further aggravated by being familiar in the locality. Who is he? They say. Is he not this and that and all sorts? Alang propetang may panuwanan king sarili ng balayan is true. Yan. Salamat po. That's true, no? Opo. Lahat tayo na raranasan natin yan, no? I think all preachers, yan, no? May Yun mga nga, talagang sa sariling bayan. Ang sarap i-observe o makita yung process ng metanoia, no? Yung pagbabago sa mga taong kamukha natin, Yung pag pinakita mo sa kanila na pinaniniwalaan mong mabuti silang tao, pag pag pinakita naman talaga nila yon, naku, mamamangha ka sa kanila. Oo. Kaya pag halimbawa ako, pag pumupunta na nga ako doon, kala mo pumupunta lang ako sa dormitory ngayon no? And then binigyan pa nga ako ng surprise nung nung birthday ko po the day Oo, I've heard from Sister Son, ha? Opo. Talagang Nagulat that's ako. how special you are. Naku, salamat po hindi ko pinagano pala ako ano ba yun, arroz caldo, tapos Aba, talaga. Sarap naman. ginawa pa akong painting nung alaga si Tete, yung anak-anakan Talaga, ko. naman. Oo. So I felt so proud of them. I felt really proud of them. Nakikinig po sila ngayon. Kaya nga, no? I think we should really appreciate, di ba? Opo. Kung ang tingin ng sosyedad kung minsan mga patapon nito, di ba? Opo. Pero kung minsan nga sabi nga yung sa gospel last, yung bang mga pisi-pisi. Yun. Pero inipon ng Panginoon, ha? Inipon talaga doon. 12 baskets. Diba? Sabi ko nga sa kanila, kung sa totoo lang, parang mas takot ako sa labas kaysa dito, sabi ko. Babait po nila Diba? Napaka-sweet Ibang nila. atmosphere talaga. Opo. Diba? Mga Kasi may tao. love na. Opo, may love, totoo yun. Ang nila, motto, agape. Yan, maganda. Okay. Isa pang texter. This is from 4618. Naku, batiin natin. Yung si sige. Santa Marta daw ng makabagong panahon. Sino yan, siya? Nakakatuwa yung text niya. Santa Sabi Marta. niya, Santa nakakataba Marta. ng puso para sa atin. Oo. Maraming salamat po sa inyong mga magagandang sharing sa amin. Marami po kaming natututunan sa inyo, lalo na po pag nagba-Bible study kami. Naku, yan. Marami po ako napupulot na mga magagandang aral sa
nagagamit ko po pag ako na ang nagsishare. Mm. Sana po huwag kayong magsasawa sa pag-share ng inyong mga talento sa amin. Maraming salamat po. Ayan, si Santa Marta. Na Santa Marta. Siguro tong nag-text sa atin? Masipag! Masipag. Oo, kasi Santa Marta eh. Kaya tamang-tama, di ba? Because Kailan lang yung few days first- ago. Opo, nung 29 yata. Yan, July oo. 29. So, continue to be the Santa Marta Opo. of the modern age, no? Ganyan. Salamat po sa ating texter. Okay, may isa pa? Kay Joran Salunga na taga San Isidro, Santa Rita. Ka baryo ni Bernadette yan. Mga taga Nakikinig Santa sila sa Rita. atin. Yan. Yun, oo. Okay. Di po ba sa Bible, meron din naman nangyari na yung affirmation ni Jesus ang nagpabago talaga? Mhm. Kay Matthew, kay Mary Magdalene, kay Zacchaeus. Di That's po true. ba? In-affirm lang, yung tinanggap lang bilang tao ni Jesus ang, so, yun, naging apostles nila. Oo. Naging disciples. Naging Oh, tagasunod. parang if only, we give chances to people. Mhm. Di ba? Opo. Ganyan naman ang Panginoon eh. Second chances, no? He's a God of second chances. Yes. And incidentally, Father, yung pong mga na-release na, Oo. bumabalik sila doon sumasali sa misa every Sunday. Talaga? Bumabalik pa rin po. And there are 3 candidates for release. Wow. Another 3 That's miracles. Opo. Bali, 6 na sila o magpipito na po. Oh, yun. So, congratulations. At gusto kong i-connecta na sa ating sa ating patron saint, no? Who would ever imagine? Yan, no? Yes. Parang hindi mo ini-expect, no? Of all Opo. people itong Si Saint. ano ba siya? Ignatius na. Dating soldier, but Soldier. I think he loves romantic stories. Sige. Kasi Mga siya, worldly din siya, di ba? parang din yan yung mas matandang santo na halos pareho din yung kwento. Si St. Francis of Assisi, di ba? Yun. Naging sundalo din yan. Yung mahilig sa kung ano-anong adventure. Pati yung imagination Oo nga. di ba? Nung gusto niyang ginagaya yung mga, siguro nababasa niya. Kasi Oo. noble family po sila, di ba? Yung kahit pa paano may kaya. May kaya. Pero ang dami nila, ha? Ang dami nilang magkakapatid. 13 yata. 13? Children, the youngest. Yan, yung Oo. mga bunsong... Buti, walang arranged law nun. Kundi, wala tayong San Ignacio. O di, nga, no? kung ano-ano yung mga imagination niya. Kaya nga, di ba, umabot pa nung conversion niya. Yung, na ano na yung tuhod niya, na Oo shatter na. Hindi lang napilay, talagang nabali. Kasi tinamaan ng cannonball. Yan. Buti nga. Yan. Kasi kung ano-ano yung yung pinaggagawa niya. pinagkakaabalahan mo, sabi siguro ng Panginoon, no? Oo. Tapos, Oo. habang gusto pa niya, hinihingi niya na, so palabasa talaga siya. Hindi siya matamad. Hindi siya matamad. Oo, hindi siya matamad. Hindi siya tamad magbasa. Oo nga, no? Habang nagpapagaling Habang- daw siya, humingi ng libro. Kaya lang, yung mga librong nandun lang, Puro. The Imitation of Christ, Nako, saka ah. yung Lives of Saints. Oh. Yes. O di, sabi niya, sige na nga, pagtsatsagaan ko. Siguro, nung panahong yun, di ba, Middle Ages, walang masyadong babasahin. Sus, yung imagination naman niya, yan na naman. Umanda. Gagayahin daw niya yung mga santo. Ganon, ha? Ayan. Di ba? Yung mga, ganun siya yung excitable yung kanyang personality, yung imagination. Oh, that's part of the spiritual exercises. Yes. Oo nga, yung imagination. Yes. Tama. Oh, oo. tama. Yan, imagination, no? Kasi talagang hindi siya tinantanan ng Diyos, eh. Oo nga, Parang, no? I will make a saint out of you. Wow. Whether you like it or not. Ayun, so pwede pala yun. Kaya siguro pinilay ng Panginoon. Bargain niya yun. Handpick siya, no? Oo Tapos, nga. mahabang panahon, naging hindi instant yung conversion niya. Kung ano-ano pa yung pinagdaanan niya di pumunta siya sa kuweba para magdasal. Tapos umabot. Kasi sundalo nga siya. Wala namang kung ano-anong armas nun. Sword yung dala-dala nila. Inoffer niya to kay Virgin Mary at sinabing titigil na siya. Hindi na siya makikipag he will not engage in violence anymore. Non-violent na ako. Oo nga, non-violent na siya. Yung warfare na lang nasusugurin niya, yung between good and evil. Ayun. Metanoia talaga, ano? Naalis na yung pag-war freak Oh, niya. yun. Radical change of heart and mind Oo. talaga. Kaya lang naman,
yung kanyang romanticism nandyan pa rin. Susugod daw siya sa Jerusalem to liberate. Basta kung ano-ano yung... Oo, no? Siguro yung kainit-initan ng kanyang fervor. Yes, of the convert. zeal and the fervor. His heart's on fire. Hindi po, medyo pumalpak kasi pinauwi siya. Kasi, ipapahamak mo pa kami. Sabi Kaya ng, nga. yung mga Franciscans nandun na. Oo. Ipapahamak mo pa kaming lahat, tayong lahat sa pinagagagawa mo. Yan, umuwi siya. So, doon na parang kumalma na. Nag-aaral. Na-realize niya na kailangan niyang mag-aral to save the world. Di ba? Oo. So, ang tanda na Ang niya, he layo, was in no? his 30s. Basque yan. Yung Basque, hindi yan yung Castilian-Espanyol Royal Hindi blood. standard. Yung mga war freak. Oh, talaga. Yung mga, kung sa atin, mga kapampangan. Oo, yun, no? Typically. Mga mayayabang Oo. Sinabi mo ano pa. yung pinagagagawa Malayo rin ang nararating na Pero, kailangan niyang imagination. kumalma. Yan, yung imagination. Oo. Pumunta ng Paris, nag-aral. Tapos later on, nag-aral ng Latin. Barok-barok yung Latin niya. Yung palpak talaga. Yung, imagine, 30 years old ka, tapos yung mga kaklase mo, mga 10 years old. What Naku. kind of humility does that entail? Diba? Okay. Sa tingin ninyo? 30 against 10. Mga 10. Ako magsusot lang ako ng short siguro at saka yung jumper. Ayun. Diba? Para at least, no? Yung wardrobe mo. Tinutuya na siya ng mga, imagine 10 years old, mas magaling pa kaysa sa'yo. Oo nga, no? Oo nga, talagang ano yun. That's humiliating. Humiliating talaga. Pero yun, pinagpatuloy niya, nanahimik siya. Oo. Until, ayun, later on, pumasok na ng University of Paris. Mas matatanda. At that time, that was the center of education. Of learning. Of learning. Naging kaklase niya, yan, sina St. Francis. Siyempre, hindi pa sila mga santo nun. Oo. Si Francis Xavier na spoiled brat mama. Na naging Oo, kaibigan kaya niya naging yan. kaibigan Best friend niya. niya yan. Oo. At si Oo, Peter kaya Faber. pala may yung Xavier na school na. Si Peter Faber, yung pinaka-recent na naging santo sa kanilang tatlong magro-roommates. Tapos marami pa silang ibang friends, mga 7 yata sila. Okay. Tapos nung they were offering themselves to the Lord na hindi pa sila mga pari niyan, hindi pa mga students pa lang. Parang may Idealistic sila. Idealistic, Yung ganyan, no? yun. They're full of idealism. Yan. parang kunyari yung sa college may Student Catholic Action. Oo. Ganyan lang Mga siguro sila. organization. And then, nung naisip nila na, ay, kailangan buong buo, mga lalaki silang lahat. Unang naging pari yata si Peter Faber. Tapos na-ordain na sila isa-isa. Yun. Ayan, wala nang tigil. Hanggang ngayon, buhay pa si San Ignacio. Kaya nga. Kasi Oo nga. yung homily nga nung last Sunday, sabi Yeah. niya, etong catechist na to, sa bukid nun, may, Okay. di ba yung mga Jesuits, may Oo. ano dyan, May house dyan. may mission area, yung mga Oo. parokya. Tapos there's one catechist who travels 6 kilometers. Oh, one Just to day, teach, ha? just to prepare Wow. students, Mm-mm. or prepare children for their sacraments. Yan, First communion. First communion at saka yung Marami, first confirmation. confession, confirmation. Tapos iba-iba yung Wow. yung kaya sabi nga nila Ignatius is still alive today through this. Yung mga taong pinagpapatuloy Pinagpatuloy. alam naman natin si San Ignacio, isa yan sa ating mga santo na tumulong talaga para yung Santa Iglesia ay mapaigting yung kanyang 'di ba yung pagtuturo kasi at that time yung challenge sa kanila yung Protestant Reformation. Alam naman natin talagang binatikos tayo, tinuligsa yung mga pagtuturo. So isa si San Ignacio among the saints of that period na talagang pinaigting yung pagtuturo talaga yung pinagtuunan ng pansin Oo. At talaga naman, hanggang ngayon, the Ignatian spirit is It's still very, there. very much alive. Opo, No? opo. Yan, yung about prayer, discernment, naku yan, no? Lalong-lalo na, kasi ako yung aking school director, no? Nag-groom din sa San Jose Seminary, no? Okay. Oo, tsaka kami halos ang bishop ang buhay na everything, no? And that's why yung the way we pray, yung mga spiritual exercises, no? Napakalaking impact niyan sa Christian spirituality, no? In general because
alam naman natin ang kahalagan ng panalangin, pagninilay, no? And especially yun nga, how we can discern the will of the Lord sa ating buhay, di ba? Napakahalaga niyan, no? Kaya nga, very, very much alive ang Ignatian spirit, no? Yes. Ad Maiorem, ano ba yun? Ad Maiorem Dei Dei Gloria, Gloria. for the greater Glory of God. Pero yung kung ako yung tatanungin, yung isa sa mga very, very important hallmarks niyan, yung sabi nga ni Father Pep, alam niya yung discernment of the Spirit. Yes, so, Oo. Kasi ang kung ganda nun, minsan, may there are things that console us, di ba? They desolation and consolation. Ayun. So, ano yan? Yung Desolation sabi and niya, do not consolation. make major decisions Decisions, yan. Tapos, during times of consolation. Yung yes, I've heard And that. times of desolation, Desolation. yung malungkot ka. Pero siya, yung sa kanya, alam niya, tinuturo yan eh. It's a skill. Yeah. Diba? Yung, kailan ba ito galing sa good spirit? Oo. Kailan galing sa Sa bad spirit. You have to test the spirit. Ay, ganun. Baka ibang espiritu ang naglilid sa'yo. Kaya nga, no, when it's Diba? out of anger, iba yun. Oo. You can ano be yan sure. you have to check also, di ba? Kung minsan kasi, it makes you feel good, pero hindi pala yun galing sa good spirit. Di ba? Yeah. It consoles you, yung napapanatag ka, pero temporary lang yan. Hindi yan good spirit. Kung minsan naman, it gives you some feeling of unease. Di ba? Yung mababagabag ka, pero good spirit pala yon. Kasi ibig sabihin, kailangan mo mag-isip. So, yan yung ano ni Kailangan San talaga, Ignacio. no, discernment. Ano? Oo. Oo. Talagang, ako din po, Father, na in-advise na rin nila ako noon minsan tungkol sa ganyan. So, isa yan, oo. si San Ignacio, isa Sa sa kanya pala mga nakuha yun. from the beginning naman, di ba, may ano naman po, Father Pep, yung mga spiritual fathers from the most ancient, even before Christianity, may forms of discernment naman, pero Oo. parang nahon, napino ni San Ignacio, kasi very, very much aware siya dun sa self-awareness. Mga may self-awareness exercises. So, siya yung... Oo, meron ano nga yan. Ignatian spirituality. Nung minsan nasa, ano nga ako, sa Ateneo, doon sa isang, office doon sa may GESCOM, there's going on yung, Ignatian spirituality Seminar. seminar. Oo, sayang hindi ako nakasali nun eh. Yun, Marami yan. Actually, ngayon, merong Center for Ignatian Spirituality. Meron nga. Oo. Yun yung marami sa mga nagbibigay ng retreats, even sa seminaries, alam ko, galing doon. Kasi talagang tuturuan ka kung paano yung magdasal. And when you say magdasal, hindi nga yun yung imamouth mo lang yung prayers, i-recite mo, o yung mental prayer mo na, Diyos ko, bigyan mo po ako ng ganito, o salamat sa iyo. Hindi eh. It's a skill talaga. Yung Na tinuturo talaga. na kailangan gusto ko matutunan. malaman yun para maituro ko rin. Yes, Opo. ako, I've learned it, You have learned it through po? my spiritual director. Ay, ganun. Kasi nga, during my seminary days, no, kasi kami may mga spiritual directors na naka-assign sa amin. Ay, yun pala. Every seminarian. So, alam na po ninyo yun. Pagkatapos, siyempre, yung pinili mong spiritual director mo, kung ano yung ano niya. ano yung kinagisnan niya. Like for ipapasa example, niya sa'yo. yan sina Monsignor Jean, mga Dominican Dominican spirituality yan. parang mga Salesian spirituality. yung pinili ko nga, Benedictine. din sa Josepino. At ang tinuro niyang, ayun nga, yung mga techniques and ito nga yung mga ways how to pray, no? Ito nga ang Ignatian spirituality. yung spiritual exercises niya, no? Very helpful. Ganon. Which is very helpful, no? Ay, Up to now, I still, May book po ba niyan? Meron. Ay, pahiram. Para maturuan ko yung mga anak ko doon. Parang i-advertise na natin. Oo nga. Pero yun sa internet, kasi you cannot start na, kunyari, kwento nga ni na Among Joel, nung sila rin, retreat. Sabi niya, naku, binabad kami 30 days. Ako yung na-shock kasi sabi ko, you don't start with 30 days. You start with 30-minute prayers. May mga ganon. Yung, kung interesado po kayo, meron yan online. Yung pray as you go. Yes, so Yung pray as you go, ano yan? Daily meditative exercises. Mga 10 minutes lang yan. They start you out with yung consciousness examine. Tapos yung body exercise. Body exercise means you have to be aware with yourself. May breathing exercise. Parang dyan muna yung simula. Hindi ka muna, kung magsuswimming, di ba, hindi ka naman itatapon dun sa pinakamalalim na parte ng swimming pool.
tatampisaw ka mo. Ganun ba yun? Meron po yan. Sige, hanapin natin. Sige, pahiram para mapasa ko naman sa Yan, kanila. okay. yung Okay, may mga texters pa tayo. Sige. Meron po. Go ahead. Si Brother Bradley nga, yung anak daw niya ay may lagnat, so pinapa-pray over niya. So, yun lang nga, hindi nasabi ang pangalan ng anak ni Bradley. So, wag ka mag-alala. No? Pagdadasal namin siya. Alam na ni Lord yung pangalan niya, I'm sure. Yun, anak ni Brother Bradley. Okay. Siya po ang spiritual leader nila sa kanilang selda. Yan, oh. This is from 8427. O mukhang pareho yung pinanggalingan. Kaming mga gwardya dito sa jail. Oh. Nakikinig kami. Okay. So yung guards at yung Kilala ko na inmates, sila. nakikinig pare-pareho. Oo, Very mababait Ang siya. saya naman natin. Oo, mababait sila. Ako hindi nagkakaproblema sa kanila. Alam naman po kasi nila ang ginagawa nating apostolate dyan. Yes. Kaya nga we Ito. really thank, no, lalong-lalo na ito nga, we have a very popular saint, no, na talagang ang kanyang contribution, no, sa history of the Catholic Church ay napakalaki. Opo. And he has influenced a lot of people, no. Okay, may isa pa? Opo, ito po, Kathleen Makasakit ang kanyang pangalan. Kathleen. Kathleen. Mhm. So, asahan mo, Brother Bradley, na pagdadasal namin si Kathleen. Yeah, oh. I remember yung aming retreat before we were ordained, kaming batch. It was given by Father Ferriols. Ferriols. Parang narinig ko na SJ. yun. Wow. Ay, ano yan, kumbaga, institution yan sa philosophy. Oo, Philippine nako. philosophy. Oo. Kaya we get a lot of during our time, we got a lot of Ignatian spirituality sa aming Padre seminary Roque, formation. yung tawag Kami sa- naman sa Benedictine. Rules of Oo. Saint Benedict naman yung sa amin. Rules of Oo. Saint Benedict. Halos pareho actually, kasi si Saint Oo. Benedict, ora et labora. di ba? Oo, right, Kasi sa labora. Ignacio, kailangan din balanse yung prayer and action. Yes. Yun na nga. That in Sigurado all things, yan, no? God may be glorified. Yun ang Oo, laging sigurado talaga sa saints yan. ko. Mhm. So look at how the Lord, no, can change people, 'di ba? He can Opo. convert and transform people, By the no? grace of God talaga. Oo, kaya nga pagdasal po natin na naway kamukha ni Saint Ignatius, no? Let us allow the Lord to change us, to transform us, no? Opo. At wag nating i-box yung mga tao, ay kakahon. Yes. No? The opo. potential of every human being is always there, no? Okay, Karen, we conclude our beautiful episode today, no? Itong very famous, no, prayer of generosity, no, ni Saint Ignatius. Lord Jesus, teach me to be generous. Teach me to serve you as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to seek reward, except that of knowing that I do your will. Amen. Amen. Okay, may humabol, Sister Angelica. There's a room for improvement. Oo naman. Talaga naman, Tama, sister, totoo yun. Very true. Sister, Marami Very ba kayong true. kwarto dyan, Sister? Room for Baka pwede improvement. pa. Pwede pa time. Yeah, Tayo yung discernment. magdecorate. Yeah. Time to discern, Sister. Yan, ang mga prayer rooms nila dyan, marami. Marami. Oo, makitulog nga tayo doon. diba nagpapa-retreat po sila doon? Sige Yes, ba? Yung Kaya ating nga. mga students nagre-retreat Nagre-retreat dyan. doon. Mhm. Sa Mexico? Opo. Ah, okay. Meron pala doon. Okay, announcements. I think tomorrow may klase, no? Bukas po? Yes, sa ating Sa Alfie. And then meron po Lay tayo. Formation Institute, yung Yes. ating yung aking mga estudyante sa Estudyante. Faith and Revelation, no? May klase tayo bukas. Opo, at meron din pong monthly meeting yung mga vicariate coordinators sa catechesis. So may meeting po sila 2 o'clock as usual sa room 4 sa Alfie. Bukas. Bukas po yan, din. 2 o'clock, Ayan, opo. hapon yan, di ba? Opo. Okay, wala nang yung ibang announcements. Wala pa naman po. Okay, paalam ka na. Back to back, Sister Karen. Ito po si Karen, nagpapasalamat sa inyo sa pakikiisa sa amin ngayong gabi sa isang magandang episode at masayang kwentuhan na naman ng Barkadahan kay Kristo. Okay, thank you. And of course, Sister Day. Apo, ito po si Sister Daisy, ang inyong Kadabarkads kay Kristo at muli nagpapasalamat at kayo'y sumabaybay sa loob ng 1 oras. At hello po sa aking mga anak sa PPJ, Lala. Yan, let us learn from the saints, no? Si Saint Ignatius po ay isang santo na makikita natin kung paano binago at tinransforma, no, ng ating Panginoon. At lahat tayo mo, let us allow the Lord to transform us, to renew us, no?
ito nga, ano man ang ating buhay ngayon, ang ating kalagayan, no? The good Lord can bring out the best in us if we allow Him, no? At para sa ating mga tagapakinig, no? Naway ang mensahe pong ito ay baunin natin at ngayong weekend na to, no? Maybe let us reflect on that, no? Ano ba yung inihiling ng Panginoon? Ano ba yung kalooban ng Panginoon sa akin, no? Naway baunin po natin yan para kung ano yung gusto ng Panginoon, no, at ang kanyang kalooban ay ito po ang mangyayari sa ating buhay. Amen. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi, happy weekend, ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pagkikinig.